Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually meron tayong dalawang topics ngayon, pero unahin muna natin itong magandang desisyon ng Pilipinas patungkol sa pag-acquire natin ng radar system galing mismo sa bansang Japan. Well, actually sarami kasi ng binibili ng ating gobyerno patungkol sa mga modernization program ng ating Armed Force of the Philippines ay totoong ang isa na ata sa pinakamagandang desisyon na ginawa ng ating gobyerno itong pag-acquire natin ng radar system galing Japan. Well, specifically, itong FPS-3ME Advanced Air Surveillance Radar, which is kung hindi naman ako nagkakamali, ay ang kumpanyang Mitsubishi Electric sa Japan ang mismong gumawa niyan. Na alam nyo naman siguro na kapag gawang Japan talagang matibay at talagang pangmatagalan. At ang kagandahan pa niyan ay totoong pati kasi ang mismong Armed Forces ng Japan ay ganito rin ang isa sa mga radar system na ginagamit nila doon sa kanilang bansa. At dahil rin ilang dekada na itong radar system na ginagawa nila doon sa Japan ay totoong kada taon meron silang upgrade na ginagawa sa hardware at software nitong radar system na ito. Well, ang galing, diba? Dahil kung ang Japan nga mabilis nilang nalalaman o ma-detect ang mga Chinese o mga North Koreans na pumapasok sa kanila, ay what more pa kaya kung dito sa Pilipinas na walang pakundangan na laging pinapasok ng China na kesyo teritoryo daw nila yung pinapasok nila. At ito pa ang isang balita, mga kapopong, dahil noong nakaraang araw kasi ay ibinalita ng ilang Chinese media reporter na ang kanilang Coast Guard daw sa China pinaalis ang ilang bangka ng ilang mangingisdang Filipino na nanghihimasok daw sa kanilang katubigan. Yes, mga kapopong, tayo pa raw ang nanghihimasok. At dagdag pa sa kanilang balita ay sinabi nila na from February 2 hanggang February 9 ay nag-response daw professionally ang kanilang Coast Guard para mapaalis ang mga Filipino na nanghihimasok daw sa kanilang lugar doon. Well, nakakainit ng ulo, diba? Na alam nyo naman siguro na meron tayong EEZ, which is 200 nautical miles yan. Pero yun nga lang, dahil ang isa naman sa mga problema ay kahit kasi merong EEZ na hindi lang naman sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga kapitbahay natin na bansa ay still iginigiit pa rin ng China na ang ilang bahagi ang halos kabuuan na ata ng South China Sea inaangkin na rin talaga ng China. At ang isa pa sa nakakatawa ngayon ay sa tuwing nag-a-update o nag-a-upgrade sila ng kanilang mapa na mga mapa na ibinebenta at ipinamamahagi sa mga eskwelahan sa China ay kapansin-pansin dyan na pati yung lawak ng sinasakupan ng China ina-upgrade rin o pinapalaki rin nila. So ganun pala yun, mga kapopong, na kapag nag-drawing lang sila ng upgraded na mapa at pinalaki nila ang teritoryo nila ay yun na agad ang magiging official na teritoryo na ng China. Natandaan nyo, mga kapopong, nanalo tayo sa International Court patungkol sa mga lugar natin doon sa West Philippine Sea. Pero ano ang sinabi ng China patungkol dyan sa pagkapanalo natin? Yes, mga kapopong, baliwala nga sa kanila yan. At wala raw silang pagsunod na gagawin patungkol dyan sa desisyon na yan. Dahil ang gusto lang nila desisyon galing mismo sa mga namumuno sa kanila. Well, ang kulit, diba? So, dahil dyan sa paunti-unting pagkuha ng China sa mga lugar natin sa West Philippine Sea, ay baka decades from now, ay baka pati ang Palawan proper sabihin rin nilang sa kanila yan. Anyway, dahil nga sa pinaggagawa ng China na yan, ay masisisi ba natin ang gobyerno natin na kumilos rin tayo sa pamamagitan ng pag-a-upgrade ng mga armas natin sa military? Natandaan nyo, Sabihin man kasi nating in comparison to the military equipment ng China totoong medyo dehado ang Pilipinas. Pero tandaan nyo na hindi tayo nag-iisa dahil meron tayong mga kakamping bansa dito sa Asia na paniguradong handang tumulong kapag ang China merong gawing bigla ang masama sa ating bansang Pilipinas. Actually, nakakatuwa dahil
grabe ang suporta ng Japan sa Pilipinas kahit sino pa ang naging presidente ng Pilipinas. Natingnan nyo ito, ha? Sabihin man nating malaki ang utang ng Pilipinas na mga utang naman na ginagamit tulad sa mga infrastructure dito sa bansa. Pero naramdaman nyo ba na ginigipit ng Japan ang Pilipinas dahil sa mga utang ng ating gobyerno? Well, hindi, diba? Na hindi naman tulad sa China na buti na lamang yung joint exploration na binabalak dati ng Pilipinas at ng China ay buti na lamang talaga na hindi natuloy ang plano na yan. Pero yun nga lang na since naramdaman ng China na mukhang marami talagang mga oil deposits na nakatago dyan sa mga lugar natin sa West Philippine Sea, ay yan ba ang isa sa mga dahilan ngayon sa kung bakit gustong gusto nila na maangkin o makontrol totally ang mga lugar natin na yan? Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo kapag bigla ang sumugod itong China sa Pilipinas, ay ano kayang bansa ang agarang tutulong sa ating bansa? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!